Nagsisimula ang pelikula sa ilang mga teenager na nakaupo sa paligid ng isang table sa isang house party. Ang mainit na paksa ay kung paano mag-burn ng calories at manatiling fit. Inilabas ng isa sa kanila ang kanyang telepono at nagpapakita ng app na nagsasabing napakabisa nito. Nakaka-curious ang lahat, ngunit kapag sinubukang hanapin ito ng isang babae, nakatagpo siya ng ibang app na may katulad na pamagat, countdown. Sa pagbabasa ng paglalarawan ng app, nalaman niyang maaari nitong hulaan ang eksaktong oras ng pagkamatay ng isang tao. Hanggang sa huling segundo, na-intriga, nagpa siya ang grupo na gawing laro ng pag-inom ang app. Ngunit isang batang babae, na nagngangalang Courtney, ay nag-aatubili. Gayunpaman, kapag iginiit ng lahat, nag-aalinlangan siyang nagda-download ng app at tinatanggap ang mga tuntunin at kondisyon. Pagkatapos, ang lahat sa grupo ay tatagal ng humigit kumulang 20 hanggang 70 taon, maliban kay Courtney, na mayroon lamang 3 oras upang mabuhay. Pero wala ni isa sa kanila ang nagseryoso at pinainom siya ng lahat ng beer. Ayon sa mga patakaran ng laro, hindi ka mamamatay, Courtney. Noon lang, nagpakita ang kanyang kasintahang si Evan at tinulungan siya sa mga inumin. Kaya, pagkatapos ng party, itinapon siya ni Courtney at nagpa siya na mag-isa na maglakad pauwi. Habang naglalakad, nakatanggap siya ng misteryosong mensahe mula sa app, na nagsasabing nilabag niya ang kasunduan ng user. Pagkatapos ay napansin niya ang isang figura na sumusunod sa kanya mula sa likuran, na nagudyok sa kanya na maglakad ng mas mabilis. Biglang, ang app ay nagbibigay ng isang abiso, na binabanggit na siya ay may hindi hihigit sa 2 minuto upang mabuhay. Sa takot, pinatay ni Courtney ang telepono at tumakbo papasok sa kanyang bahay. Dumiretso siya sa banyo para pakalmeyan ang sarili, ngunit mas nagiging kakaiba. Ang mga pangyayari, narinig niya ang paggalaw ng kortina, at nang lumingon siya, isang hindi nakikitang puwersa ang humawak sa kanya. At inihagis siya sa kisame. Ang mobile phone ay mahimalang naka-on. At kapag umabot sa 0 ang countdown, itinapon si Courtney sa sahig ng banyo sa walang buhay na estado. Sa ibang lugar, nakita namin na ang kotse ni Evan ay nakilala sa isang kakilakilabot na aksidente. Ang eksena ay pagkatapos ay pinutol sa isang ospital kung saan ang isang nurse na nagngangalang Queen ay naghahatid ng pagkain sa mga pasyente. Nang malaman niyang nawawala ang isa sa kanila, hinanap niya ang paligid ng ospital. Hanggang sa matagpuan niya ang pasyente sa balcony area. Siya ay ipinahayag na walang iba kundi si Evan. Umupo si Queen sa kanya at sinusubukang i-relax siya para sa kanyang operasyon sa susunod na araw. Gayunpaman, na-trauma pa rin si Evan sa nangyari sa kanyang kasintahan. Ipinaliwanag niya kay Queen kung ano ang countdown app, na nagsasabing mayroon na lamang siyang 19 na oras upang mabuhay. Sinabi rin niya sa kanya ang tungkol sa kanyang kasintahan, si Courtney, at kung paano siya namatay. Naniniwala si Evan na mamamatay din siya sa takdang panahon, na nagkataong kasabay ng kanyang operasyon. Gayunpaman, si Queen, na hindi naniniwala sa lahat ng ito, ay nakumbinsi siya na ang lahat ay magiging maayos. Sa pagbabalik, nakasalubong niya ang isang senior nurse, si Amy, na humiling kay Queen na sumama sa kanya. Nag-staff ang ospital at sinurpresa siya ng isang cake, dahil registered nurse na pala si Queen. Sa paglaon, nakatanggap siya ng notification sa kanyang telepono, na lumalabas na isang ad para sa countdown app. Nang hindi nag-iisip ng 2 beses, dina-download niya ang app at sumasang-ayon sa mga tuntunin at kondisyon. Binanggit nito na mayroon lamang siyang 2 araw upang mabuhay, ngunit ipinagkibit-balikat ito ni Queen, sa pag-aakalang ang app ay isang biro. Pagpasok niya sa kaliwa, sinubukan siyang ligawan ng isang senior na doktor na si Sullivan. Gayunpaman, walang pakundangan na tinanggihan siya ni Queen bago umalis. Nang gabi ring yun, nahihirapan si Queen sa pagkumpleto ng kanyang mga dokumento sa pag-aalaga, kaya tumawag siya sa kanyang kaibigan para humingi ng tulong. Sinabi ng huli na kailangan niya ng birth certificate para mapunan ang form. Pagkatapos ay pinutol ng eksena si Queen na pumunta sa bahay ng kanyang mga magulang para kunin ang kanyang birth certificate. Pagkatapos ng kaunting paghahanap, nakita niya ito sa silid ng kanyang yumaong ina. Sa sandaling yun, narinig ni Queen ang isang biglaang ingay mula sa aparador. At nang mag-inspeksyon siya, nakita niya ang kanyang nakababatang kapatid na babae, si Jordan, na nagtatago sa kanyang kasintahan.
Agad na umalis ang lalaki, habang si Queen ay naiwang hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Gayunpaman, galit si Jordan na nasira ang kanyang romantikong sandali. Hindi niya gustong lumabas si Jordan sa closet. Sinisigawan niya ang kanyang kapatid na laging wala, kahit pagkamatay ng kanilang ina. Pagkaalis niya, sinalubong si Queen ng kanyang ama. Nagtatanong siya kung gusto nitong pumunta at bisitahin ang puntod ng kanilang ina minsan, kung saan siya ay sumasang-ayon. Kinabukasan, inihahanda na si Evan para sa kanyang operasyon. Ngunit nag-aatubili siya habang sinasabi ng app na mayroon na lamang siyang 3 minuto na natitira. Kaya tinanggihan niya ang kanyang operasyon at lumabas ng silid. Ngunit sa sandaling yun, ang app ay nagpapadala ng isang abiso na nagsasabing nilabag niya ang kasunduan ng user. Sa sumunod na segundo, nakita ni Evan ang isang matangkad na itim na figura sa likod niya sa salamin. Ngunit walang mahanap na sinuman doon sa real time. Sinundan siya ng nakamamatay na figura sa isang madilim na hagdanan. Ginagamit ni Evan ang flashlight sa kanyang telepono at kinakabahang nag-navigate sa lugar. Nang tumingala siya ay bigla niyang nakita ang isang figura sa damit ni Courtney. Hinawakan siya nito at inihagis pababa ng hagdan. Sa sandaling umabot sa 0 ang countdown. Ilang sandali matapos dumating si Queen sa trabaho, kung saan ipinaalam sa kanya ni Amy ang pangyayari. Nakakagambala sa kanya. Upang makakuha ng karagdagang impormasyon, ninakaw niya ang telepono ni Evan, ngunit napagtanto na kailangan niya ng fingerprint para ma-unlock ito. Nang walang pagpipilian, si Queen ay nagtungo sa mortuary ng ospital. Doon, sinubukan niyang gamitin ang daliri ni Evan, ngunit hindi ito gumana. Kaya naman, binuksan niya ang kanyang mga mata at sa wakas ay na-unlock ang telepono gamit ang pagkilala sa mukha. Habang binabasa ni Queen ang kanyang telepono, napansin niya ang countdown, na umabot sa 0. Nang maglaon, napagtanto niya na ang oras ng kanyang pagbibilang ay sa parehong oras na makikilala niya ang kanyang ama. At Jordan, gaya ng inaasahan, sinabi ng app na nilabag niya ang kasunduan ng user. At biglang, nakita ni Queen ang isang madilim na figura sa silid. Sa kanyang kaginhawahan, si Dr. Sullivan lamang, ang dumating upang humingi ng tulong sa kanya sa isang pasyente. Sa parehong gabi, sinubukan ni Queen ang lahat ng kanyang makakaya na tanggalin ang app, ngunit hindi ito nagtagumpay. Kaya naman, nagsisilbi siya sa internet para sa mga solusyon. Nakatagpo siya ng iba't ibang kaso tungkol sa countdown app, na nagpapalala lamang sa kanyang pag-aalala. Habang naghahanda siyang matulog, bigla niyang nakita ang isang patay na si Evan sa kanyang kama. Napagod, itinapon niya ang kanyang telepono sa lupa, nabasag ito ng tuluyan. Ngunit, sa kabila nito, ipinapakita pa rin ito ang countdown. Ito ay labis na natakot kay Queen, kaya't lumabas siya sa kanyang sasakyan at doon nakatulog. Kinaumagahan, ginigising siya ni Jordan. Sa kanilang dalawa, pumunta sa apartment ni Queen. Gusto ni Jordan na makasama ang kanyang kapatid na babae. Ngunit nang tumanggi si Queen, na nagsasabi na hindi ito ligtas. Siya ay nagagalit at bumabagyo. Nang maglaon, pumunta si Queen sa isang electronic shop at bumili ng bagong telepono. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang wala roon ang app. Gayunpaman, nang malapit na siyang umalis, nakakakuha siya ng notification mula sa countdown app sa bago niyang telepono. Galit na tanong ni Queen sa tindera na tanggalin ito. Ngunit hindi niya ito magagawa. Frustrated, pumasok siya sa kotse niya. Samantala, habang nagmamaneho siya, biglang nakakita si Queen ng isang madilim na figura, dahilan para mabangga niya ang kanyang sasakyan sa isa pa. Malapit na siyang bugbugin ng galit na may-ari ng sasakyan. Ngunit sa sandaling yon, lumabas si Matt at iniligtas ang kanya. Pagkatapos ay ibinunyag niya na siya rin ay nagdurusa dahil sa countdown app. Pumasok ang dalawa sa isang bar at nag-isip ng paraan para basahin ang terms at mga kondisyon ng app. Nalaman nila na lumalabas lang ito kapag bagong install ang app. Kaya kinumbinsi ni Matt ang isang lasing na lalaki na mag-download ng countdown. Nang maabot niya ang pahina ng mga tuntunin at kondisyon, sinimula ni Queen na basahin ang mga ito. Sinasabi nila na kailangang tanggapin ng mga manlalaro ang kanilang kapalaran. Kahit na ano, sa kabila ng nagbabantang babala. Tinanggap ng lasing na lalaki, at sa gulat ng lahat, siya ay isang mahabang countdown ng 39 na taon. Samantala, iniisip na may kasamang mga demonyo. Pumunta sina Queen at Matt sa ospital para kausapin ang pari. Gayunpaman, sinabi niya sa kanila na bisitahin ang isang taong mas kwalipikado. At binibigyan sila ng address.
Nang sila ay aalis na, si Quinn ay tinawag ni Amy, habang si Matt naman ay papunta sa banyo. Doon, nakita niya ang isang nakayapak na bata mula sa ilalim ng stall. Pagkatapos, habang naghuhugas ng kamay si Matt, may naririnig siyang umiiyak. Nang mag-check siya, nakita niya ang parehong bata na naglalakad sa mga stall. Hindi nagtagal, namatay ang ilaw. At isang misteryosong figure ang umatake sa kanya mula sa likuran. Bumukas muli ang mga ilaw. At ang demonyo ay wala kahit saan. Samantala, pumunta si Quinn sa isang pulong kasama ang HR, kasama si Dr. Sullivan. Nagsinungaling pala sa HR ang pervert na si Dr. Sinasabing siya ang paksa ng patuloy na pag-atake ni Quinn. Sinusubukan ng huli na igiit na siya ay inosente, ngunit sinuspinde siya ng departamento ng HR para sa isang hindi tiyak na tagal ng oras. Galit na galit, lumabas si Quinn ng silid, ilang sandali pa ay nakarating na sila sa isang simbahan. At salubungin ang lalaking itinuro sa kanila ng pari. Matapos marinig ang mga ito, naalala niya ang isang sinaunang kwento, kung saan ang isang katulad na demonyo ay natakot sa isang nayon. Gayunpaman, matapos magkaisa ang mga tao at malaman ang kahinaan nito, pinatay nila ito ng tuluyan. Hanggang ngayon, nasa isang app ito ngayon. Ngayon, gusto ng pari na magkaroon ng mas magandang ideya kung paano gumagana ang app, kaya sinabihan niya sina Quinn at Matt na maghanap ng makakahak ng app. Sa sumunod na eksena, pumunta ang dalawa sa iisang mobile shop at humingi ng tulong sa tindera. Iniisip ng huli na ito ay isang biro, ngunit kapag nag-alok sila sa kanya ng isang disenteng halaga ng pera, pumayag siya. Nang maglaon, nahack ng shopkeeper ang app at natuklasan ang code na nasa Latin. Nahanap din niya ang mga countdown na orasan para sa lahat ng mga gumagamit at binabago ang mga parameter, pagtaas ng haba ng kanilang buhay. Nakapagtataka, nakadisplay din doon ang pangalan ni Jordan, ibinunyag na na-download din niya ang app na yon. Kasunod ng matagumpay na operasyon ng pag-hack, hinatid ni Quinn si Matt sa bahay dahil siya ay masyadong natatakot na magpalipas ng gabing mag-isa. Mayroon silang maikling pag-uusap tungkol sa kanilang buhay. At maya-maya ay nakatulog. Pagsapit ng hating gabi, biglang nagising si Quinn. Matapos marinig ang isang bagay sa labas ng silid. Sa kanyang katakutan, si Matt ang nasa labas. Ibig sabihin ang kasama niya sa kama ay ang demonyo. She freaks out at nang tanggalin ni Matt ang bedsheets. Nawawala ang demonyo. Sa kasamaang palad, pareho ang countdown ni Matt at Quinn. Babalik sa kanilang orihinal na mga numero. Sa ibang lugar, naririnig ni Jordan ang pagring ng kanyang telepono sa ibang silid. At pumunta para kunin ito. Nang mapansin niya ang countdown, biglang, ang mga ilaw ay nagsisimulang kumurap, at narinig niyang nagsasalita ang kanyang namatay na ina. At sa susunod na segundo, lumitaw ang babae. Halos atakihin sa puso si Jordan, at tumakbo para sa kanyang buhay. Tumungo ang tatlo sa pari. Doon, hinuhusgahan niya ang code ng app, na isang sumpa ay inilagay sa kanila. Oo, sinabi sa akin yun ng code. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng pari na upang alisin ang sumpa, ang isang taong may countdown app ay kailangang mamatay ng maaga, o mabuhay ng mas mahaba kaysa sa countdown. Gaya ng inaasahan, pinili nila ang pangalawang opsyon, at nagpasya ang pari na tulungan sila. Nagbabasbas siya ng asin bago gumawa ng banal na bilog, upang mapanatili silang ligtas mula sa mga demonyo. Nalaman ni Matt na may 2 minuto na lang siyang natitira sa orasan. Kaya tumabi siya saglit, sinamahan siya ni Quinn para aliwin. Ngunit nauwi sila sa isang emosyonal na halik. Biglang namatay ang mga ilaw, at lahat sila ay sumugod sa loob ng bilog. Lumilitaw ang demonyo pagkatapos, at gaya ng binalak, hindi ito makapasok sa bilog. Biglang tumunog ang phone ni Matt, at nagsimula siyang makakita ng mga pangitain ng kanyang namatay na kapatid, na nagmamanipula sa kanya palabas ng bilog. Agad siyang hinayla ng demonyo palabas ng gusali, at sinundan siya ni Quinn. Ngunit nang muling magkita ang dalawa, biglang nasagasaan ng kotse si Matt at napatay. Nalungkot, bumalik si Quinn sa bahay, lamang upang makita ang kanyang kapatid na babae na duguan mula sa isang maliwanag na hiwa. Kaya agad niyang isinugod si Jordan sa ospital. Doon, nilapitan si Quinn ng isa pang nurse, na nagbubunyag na siya rin ay biktima ng pang-aabuso ni Dr. Sullivan. Nais niyang may pumatay sa kanya sa isang nakakatakot na paraan. Nang marinig ito, nakakuha si Quinn ng magandang ideya.
Dahil mayroon ding app si Sullivan, plano niyang patayin siya ng maaga. Umaasa na aalisin nito ang sumpa. Nang maglaon, nagawang akitin ni Quinn sa kanyang opisina. At sinabihan siyang sundan siya. Sa saradong seksyon ng ospital. Sa sandaling nahulog si Sullivan sa kanyang bitag. Tinangka niyang iturok siya ng 1 toneladang morphine. Ngunit sa sandaling yun, dumating si Jordan doon at hinahanap siya. Biglang hinayla ng demonyo ang doktor. Para matigil ang maagang pagpatay. Sinundan sila ni Quinn habang sinusuri ni Jordan ang kanyang telepono, na nagpapakita na mayroon na lamang siyang 2 minuto upang mabuhay. Samantala, nahanap ni Quinn si Sullivan at akmang aatakihin siya. Ngunit itinulak siya ng demonyo, na nagpapahintulot sa doktor na makatakas. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang habulin ng demonyo si Jordan, tulad ng kanyang oras ay malapit ng maubos. Hinarap ito ni Quinn gamit ang isang syringe. Itinulak sa kanyang balat, ginagaya ng demonyo ang kanyang namatay na ina. Ngunit hindi hinarap si Quinn. Matapang niyang tinurok ang sarili ng morphine. Pinatay siya sa lugar, dahil namatay siya bago matapos ang kanyang countdown. Ang sumpa ay naalis at ang demonyo ay tila natalo. Samantala, sinugod ni Jordan ang bangkay ni Quinn. At nakakagulat na nakakita ng gamot na nakasulat sa kanyang braso. Nang walang pag-aaksaya ng oras, ginagamit ni Jordan ang hyringilya. At itinurok ito sa braso ni Quinn na muling nabuhay. Ang eksena ay pumutol sa ilang oras sa hinaharap. Kung saan ipinares ni na Quinn, Jordan, at ng kanyang ama ang mga aspeto sa puntod ng kanilang ina. Natapos ang pelikula nang makatanggap si Quinn ng notification sa kanyang telepono, na nagsasabing na-install na ang pinakabagong bersyon ng Countdown app. Mag-subscribe para sa higit pang mga video tulad nito. I-on ang mga notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang channel na lumabas. Salamat sa panunood.